Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba, ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabi ito, napaka-cute ng ating update sapagkat ang cute ng Kim Pao mga roling. Grabe si Paolo Avellino, talagang napakamahiyain at saka introvert talaga siya. Pero kasi, napaka-arte. Pero kasi, pagdating po kay Kim, talagang hindi siya makatanggi. So, kahit hiyang-hiya na siya na parang gusto na niyang lamunin ng lupa, ay for the go pa rin. Kasi wala na siya magagawa, ando na siya eh. Kasi si Kim ay, nagsisimula na. So, go din si Paolo Avellino. Anyway, bukod dyan, pag-uusapan din natin ang tungkol nga po dito sa malinaw pa sa sikat ng araw na relasyon ng Kim Pao na mainit ngayong pinag-uusapan sa social media. Siyempre, magpapahuli ba naman tayo? Hindi. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin nating pag-usapan ngayon ang ilang mga reaksyon ng ating mga taga-subaybay at mga Kim Pao fans hinggil sa nagdaang balita. Sabi dito ni Annalyn Hiccup, magandang gabi sa'yo. Ang galing nilang mag-twist ng kwento at ang galing din nilang mag-cut ng mga nawawala nga yung mga teaser. Hindi nakita. Para sa akin, Gandara, happy ending. Huwag mo nang basahin sa live. Basahin mo na lang dito. Ha? Naguluhan ako. Huwag mo nang basahin sa live. Basahin mo na lang dito. Okay. Ano ba? Yun yung pabasa sa akin yung comment nyo. Ay, naku, sorry. Ito na nalapag na natin. Pero about sa happy ending, yes, sana happy ending for the go. Di ko yun babasagin, Ma'am Annalyn Hiccup, kasi maging ako naman, gusto ko may happy ending. Uy, sa kabila ba naman, na pinagdaanan nila Kim and Paul, ni Stella and Vincent, diba? They deserve a happy ending. Tsaka wala silang sweet-sweeten or kissing sila, pa man, pong love-laban sa, the whole story. Yung lang, bigla ang kiss lang, walang lablaban ngang sinasabi. Pero, kaya maasa ako na meron sa ending, di ba? Sana po happy ending. Pero about sa pagkat, yes, meron talagang mga nawawala. Pero, ang galing din na parang gagawa pa rin nila i-connect. Pero yun nga, syempre, mga Kim Pao, hinahanap ganito ganyan, bakit may inalis, ano ba, ito ba talagang tunay na istorya, may binago, o ano man. Pero ako happy ako na kahit maikli, yun di alibay, ang mahalaga na pasaya po tayo at ang ganda ng project na binigay na to sa Kim Pao. Basta ang pinaka-importante, nabigyan po nila ng hustisya ang pagganap kay Vincent at kay Stella. Kudos kay Paolo, napakahusay dito ni Kim. Sabi pa ulit niya dito, good morning Gandara, napakaganda ng kwento kahit ang daming cut na wala daw sa eksena. Okay pa rin, maganda pa rin. Maganda habang buhay daw silang magmamahal. At Gandara, super duper kilig. Nakapanood ka na ba? Merry Christmas. Yes, ma'am, napanood na po natin. Siyempre, hindi ako para yung iba ay mapanood po ang Di Alibay. So, ang ganda. Pero, ayun nga, may mga nawawalang eksena. And, ito parang ewan ko kung ipapalabas pa to o ipapakita pa lang. Samantala, ayon naman po kay Ma'am Virgie Gatchalian, mawawala talaga ang Kim Pao kung sa totoong buhay ay maghihiwalay na sila like Jaydeen,
Katniel and Liske na totoong may relasyon, ba't naghiwalay? Wala na ang love team nila. Mawawala talaga ang keep ako sa tong buhay, maghiwalay sila. Okay. So, yung mga kasi, yung mga love teams before, kaya lang po nawala yung love team. Tinapos yung love team kasi totoong nag-break. 'Di ba? Kasi kung break na sila, paano pa sila makakapag-work together ng maayos? Magagampanan nila ng maayos. Like, yung Katniel na lang, hindi na tayo lalayo. So, nawala yung tambalan nila dahil mag-break na sila. Ganon. So, ang Kim Pao, matatapos lang daw ang kanilang tandem kung maghihiwalay sila. Paano ba yan? Wala pang pag-amin. So, hindi po maghihiwalay. Hindi po matatapos ang tandem nila, ang partnership nilang dalawa. Charot. So, wala rin pating hiwalayang magaganap. Ano ba? Huwag kayong ganyan. Parang hindi nakatanggap-tanggap kung sakasakali, no, na maghihiwalay pa if ever na sila na nga ni Paolo Avellino. Kasi come on guys, hindi na sila mga bata pa. Hindi na sila bumabata. Sila po ay nasa age na dapat talaga po yung nasa tahimik na buhay. Kagaya ni Angge ngayon, 'di ba? Lumagay na po sa tahimik talaga, as in laylo na sa showbiz. Matunog pa rin naman yung pangalan niya kasi Angge is Angge, 'di ba? Pero kumbaga ay mas pinili na niya yung tahimik na buhay, malayo sa show business, kumbaga. Nag-focus na sa family. Yun yung tamang term. So, sa ganyang edad, kay Kim Chiu, parang nakakalungkot kung hiwalayan pa rin tutungo. 'Di ba? Kasi di naman, bukod sa hindi deserve ni Kim, ayun nga, wala na sila sa edad para maglokohan, wala na po sila sa edad na para mag-ano-ano na lang, para mag-chillax-chillax lang. Nasa tamang edad na po sila para seryosohin ang buhay, mag-settle down, and all. Nakakalungkot pag nangyari kasi parang wala na silang kinatandaan kapag gano'n. Anyway, dumako naman tayo dito sa atin pong napakagandang balita. Nakakakilig, napaka-cute na balita ngayong gabing ito. Paano ba naman kasi, di ba, nangaroling nga po. Pinagkaroling ba naman on the spot ang Kim Pao? And wag ka, may props na dala. Nalala ko yung tansi na yan. Tansi kasi tawag sa amin pag nangaroling ganyan. Yung hawak ni Paolo Avellino. Ganyan din sa amin, and ganyan din pala ang gamit ng Kim Pao. Na-imagine nyo ba nagsasalita kung nagagaganon ako ng kamay, parang may hawak din, nangangaroling. Guys, baka naman pwede ako mangaroling sa inyo. Palapag naman sa Gcash ko, pengin pa Pasko. Charat! Charat lang. Anyway, eto na nga. Dumako na tayo sa ating chikas. So, ang cute. Kasi si Paolo hiyang-hiya. Alam mo yung masaya yung childhood niya, pero nahihiya siya magkwento. Kasi nga mahiyain si Paolo Avellino. Halata mo naman sa kanya, halos mamula-mula siya pag nagkukwento, di ba? Kasi nga tahimik lang siya, man few words, ganyan. Parang ang mas type kasi ni Paolo Avellino, mapapahaba mo siya ng conversations when, pagbibigay ng mga advices, yan yung mga malalalim na usapan. Pero yung sharing ng personal life, parang hindi peg ni Paolo Avellino. So, parang hindi siya yun. So, hiyang-hiya si Paolo talaga. Pero wag ka, napakanta. Ay, hindi pala napakanta si Pao, pero ganun-ganun siya nung kanyang hawak. Kasi, hindi naman talaga siya makakatanggi. Ando na pinapag-caroling na sila. Sinimula na yung Kimi. So, pagdating talaga kay Kim, yung parang hindi niya gagawin, but dahil kumanta na si Kim, sige, for the support lang ako dito. Ganon. Basta, kita-kita ko sa Kim Pao dito, lalo na kay Paolo Avellino. Anyway, dumako naman tayo dito, guys, kaya, syempre, sa Kim Pao pa din, kung saan ay, ito nga, nung Christmas special, nakapagtataka na si Kim mula sa unahan. Syempre, si Kim, deserve po talaga na nasa unahan siya, hindi ba? Na rin po ng pangalan niya kahit before pa pinag-uusapan na yan, and lalo na ngayon na sunod-sunod ang project ni Kim at ang kanya pong success, di ba? So deserve ni Kim, pero wag ka mas pinili ni Kim
pumesto sa likuran because nandoon si Pao. Tapos may nabasa pa nga ako, kung tutuusin, kung wala namang relasyon sila Kim and Paolo, pwede naman niyang iwan si Paolo Avellino kasi may kasama naman si Pao, di ba? Ando naman si Jake, ando din si Jura, ay si Jura, ando din si Aljur, si Jake, si Aljur, andon, may kasama si Pao. Kasi si Pao naman, di ba sabi niya, uncomfy siya kapag wala naman talaga siyang kasama na kaibigan. Pero nandiyan si Jake. Pero si Kim, mas pinili niya samahan pa rin si Pao sa likod. So, napakalinaw, napakalakas, napakaloud. Diba? Sabi dito, reason bakit sila ay magjowa na? Kasi pwede namang iwan ni Kimi si Pao. Kasama naman niya si Jake doon sa likod. And punta harap si Kim kasama mga ka-close friend niya. Kaso mas pinili niya sa likod kasi nga alam niya na ang sagot. Ha ha ha. Huwag na magbulag-bulagan. True, diba? Napakalinaw. Bakit mas pinili ni Kim doon sa likuran? Diba? So kayo, anong inyong masasay tungkol dito? Comment nyo nga lang dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod pa natin magiging chikas. Maraming pong salamat.